Sa banal, napakadakila, sakdal na pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, mula po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, kami po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Numero 51 sa atin pong mga himnaryo. Kung sa kabuhay ay nagiging-yagis sa lahat ng araw lumiligalig, mapagtagpuin puso mo at isip, alalahanin ka loob sa langit. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay iyong dalahin, pagpapalabiyay alalahanin. Kung di mo makayat na bigatan sa Hindi ng hirap at kalumbayan, alalahanin dakilang may lalang.
Nawa po nating ipagpatuloy ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Numero 57 po ang susunod nating aawitin. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan sa lahat ng taong sa Kanya'y lang. Lunas na ligaya sa kalungkutan, ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luha. Ito'y lagi natin isagunita upang magtamong pala. Dahil kay Kristong wagas na pagsinta sa krus ng hirap, nabayubay siya. Ang tanging tumubo sa ating sala, ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luha. Ito'y lagi nating isagunita upang magtamong pala. Tayo ay inako sa isang sumpa ni Kristo Jesus, na bukal ng awa. Kaya nga't awitin ng buong tuwa ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luha. Ito'y lagi nating isagunita upang magtamong pala. Ang sino mga nakikinig, mga
kita upang magtamong pala. Patuloy po nating papurihan ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Huling awit mga kapatid, numero 31 sa atin pong mga imnaryo. Iglesyang ililigtas sa Diyos. Sa Diyos, Ito'y kay Kristo Jesus, may tanglaw ng Diyos, ang umibig sa Diyos, sumunod, sumunod, lahat ay nililimot, papasan ng krus. Tayo ay sumunod sa Diyos. sa Diyos, Tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay magkapag ilagak, ilagak, iingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alilangan kay Jesus. kay Jesus, Siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos. Sa Diyos, Tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasalay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin
Iglesia kay taasan nagpupuri-purin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, iginagalang, pinagpipitaganan po naming una na nga po sa lahat sa ating mga sariling sangbahayan at mga kamag-anakan sa laman, sa ating mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa lahat ng ating mga kaibigan na bagaman hindi pa nangagsisitanggap ng banal na bautismo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at Espiritu Santo, sa makatwid po baga sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa nag-iisang iglesyang napasulat sa banal na kasulatan, na binayaran niya ng kanyang sariling dugo, na kanyang pinangunguluhan, binabate po namin kayong lahat. At sa Huwebes po ng gabing ito, ika-27 ng buwang kasalukuyan, Febrero 2014, inaasahan po ng Diyos na tayo ay muling makagaganap sa tunay na dahilan kung bakit tayo po ay nilalang ng Panginoon. Tayo ay kanyang gawa ayon sa Efeso 2:10. Nilalang tayo kay Kristo Jesus upang lumakad sa lahat ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa, upang siya nating lakaran. Nilalang ginawa tayo ng Diyos, inanyuan tayo sa kanyang larawan,
Hindi tayo binigyan ng larawan ng ibang mga bagay na tulad sa hayop, mga isda, mga ibon, mga nagsisiusad. Kung hindi yung kanyang banal na larawan, nalalaman natin ang Diyos walang anyo, espiritong tunay na tunay. Ang pinakalarawan ng Diyos na ibinigay at ikinapit sa ating mga pagkatao, binahaginan tayo ng kanyang pagiging Diyos na pag-ibig. Kaya po tayo umiibig sa ating kapwa-tao. Binahaginan din po tayo ng karunungan. Kaya po sa lahat ng mga nilalang, tayo lang ang most rational being. Tayo lang ang nakakaintindi ng masama at ng mabuti. Kinapitan din ang ating mga pagkatao ng kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. Binigyan tayo ng kanyang bahagi ng kanyang kapangyarihan. Kaya nga po sa lupa, tayo ang pinaka-Diyos ng lahat ng mga bagay na mababa sa atin. Tayo ang Diyos ng mga hayop. Tayo ang Diyos ng mga halaman, punong kahoy. Tayo ang Diyos ng mga nagsisiusad. Tayo ang Diyos ng lahat ng mga bagay sapagkat ang lahat ng mga bagay nilalang para sa mga tao. At tayo namang mga tao nilalang para sa Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang ikaapat nga po na kanyang tinatawag na atributos, tayo ay binigyan ng tinatawag na katarungan, sapagkat ang Diyos ay hostisya, marunong tayong magpasya kung ano ang tama, kung alin ang mali. Sa Huwebes po ng gabing ito, ihanda na po natin ang ating mga sariling mga kaluluwa, ang ating mga banal na kasulatan, sa atin pong gagampanang mga banal na gawain na nais ng Diyos ating mapanatilihan hanggang sa kanyang ikalawang pagparito o hanggang sa araw ng ating mga kamatayan. Ang magtitiis sa ganitong mga gawain, Mateo 24:13, ang magtitiis sa ganitong mga gawain, sila lamang ang maliligtas hanggang wakas. Tayo po, magpapasimula na, ititiklop natin ang ating mga tuhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Filipos 2:10. Hihingi tayo ng habag, patawarin tayo sa lahat ng ating nagawang kasalanan, hihingi tayo ng gabay at ng pamamatnubay, at hihingi tayo ng mga kaalaman, karunungan, pakainin tayo sa Huwebes ng gabing ito ng kanyang mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka sa iyong pagbibiyaya, datapwat ikaw ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal, malinis, sakdal, makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli ang bawat isa sa amin. Una na nga po dito sa iyong bahay-sambahan sa Los Angeles, California,
at sa bawat dampang tahanan ng aming mga kaibigan, mga kapatiran sa iyong banal na iglesia na nangangalat po sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Ama, masusumpungan mo po ang marami sa amin na nag-iisa lamang, 2, 3, kapiling ang kani-kanilang mga sangbahayan, datapwat hindi nagiging dahilan ang pinakakakaunti namin sa bilang upang ikahiya ka namin, upang limutin namin ang aming mga banal na katungkulan. Naninikluhod kami sa iyong banal na pangalan, Amang Diyos. Tanggapin mo po ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat po, hindi mo pa kami binabawian ng aming hiram na buhay. Salamat po, pinakakain mo pa kami dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming mga lupang katawan. Higit sa lahat, maraming salamat. Patuloy mo po kaming pinagtitiisan at pinagtitiyagaan, tinuturuan, inaaralan, pinakakain mo po ang aming mga kaluluwa ng iyong mga banal na aral. Maraming salamat, Amang Diyos. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Panginoon po naming Jesus, sa Huwebes po ng gabing ito, kung kami po'y nagkulang, kung kami nasusumpungan mo pa rin sa sari-saring kalikuan, mga abang mga tao lamang kami, Ama, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo pakainin ang aming uuhaw na mga kaluluwa. Amang Diyos, ituring mo na lamang kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga hamak na mga nilalang. Higit na nga po ng maraming sa amin, una na nga ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, na nasa kanila pang mga kabataan at mga kamusmusan. Alalahanin mo po sana, Panginoon, noong araw, kami man ay naging mga musmos at mga walang malay sa paglilingkod sa iyo. Hindi rin namin ipinagpapauna ang pagkatakot at ang pagsunod sa iyong mga banal na palatuntunan. Sanhi po ng aming pagiging nasa kabataan pa lamang, datapwat pinalaki mo kamit iningatan, inaruga, pinatnubayan, hanggang sa maabot namin ang aming mga gulang na ito na meron ng mga katandaan, ngunit ipinunla mo sa amin ang mga banal na pagkatakot sa iyo. Gayon din po sana ang ipagkaloob mo sa lahat po ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay. Patawarin mo po kaming lahat, Ama, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Panginoon naming Jesus, hindi po kami humihiling sa iyo. Nabigyan mo kami ng kayamanan, kapurihan at karangalan na hindi po namin madadala kahit sa ilalim ng aming mga libingan. Isang bagay lang ang maririnig mo sa amin, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Palaguin mo rin po sana araw-araw ang aming kaalaman, ang aming karunungan at mga katalinuhan na magagamit naming panandata sa pakikipagbaka namin sa lahat ng mga gawang kasamaan at mga tukso ng sanglibutan. Ama naming Diyos, maawat mahabag ka po sa Ama sa aming lahat. Hipuin mo rin po sana, Panginoon, ang aming mga lupang pangangatawan. Palakasin mo po't pagalingin ang maraming sa amin dinapuan at hanggang ngayon pinahihirapan ng sari-saring mga karamdaman. Linisin mo sana kami, Panginoon, pagalingin.
Palakasin ang aming mga lupang katawan at loobin mo po, Panginoon, makapanatili kaming nananahan sa iyong banal na iglesia. Amang banal, kami po ay laging makapaglingkod sa iyo ng buong pag-iisip namin, buong puso't buong kaluluwa. Maipaglingkod namin sa iyo ang buhay na ito hanggang aming mga kamatayan. Panginoong Hesus, pangunahin na nga po na iyong palalakasin pat pagagalingin ang iyong hamak na lingkod na patuloy na pong tumatanda, nanghihina, at nalalaman kong malapit na rin ang araw ng aking kamatayan. Mahabag ka sa iyong alipin, tulungan mo pong ang nahuhuling hibla ng kanyang hininga, maipaglingkod sa iyo, Panginoon, at sana'y patuloy mong makasangkapan ang kanyang bibig sa paglalahad pa ng katotohanan, kumbaga maaari sa mas maraming mga tao sa sanglibutan na nadaraya ng iba't ibang mga iglesia at mga relihiyong nalalayo sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Hipuin mo rin po't palakasin at pagalingin ang minamahal kong kabyak na ibinigay mo sa akin, si kapatid na Rosita Gonzales. Huwag mo rin sanang pabayaan ang aking mga kasama, sina kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero, si Florodator, si Robert at Mercedita Haney, si Olivia at si Mirna, si Rogelio at si Expectacion Valencia, at ang lahat ng aming mga anak. Huwag mo sanang pababayaan pati ang aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Ipinagpapasalamat namin sa iyo. Binubuhay mo pat iniingatan si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, si JC, si BJ, JR at John Matthew, si Paul Noren at Sarah, si Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Gayon din, Ama naming Diyos, hindi mo rin po pinababayaan maging si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip. Gayon din po si Enrico, si Abner, si David at Daniel Valencia, si Bayan Guanzon, si Jacob Gonzales, si Shannon at si Ana Lira. Higit na nga po si Lolita Bungay, si Jingjing Ilagan, si Lenlen Buenape, si Susan Samonte, si Pido at Victoria Malangkes, si Fe at si Adora Aquino, at isinasamot idinadalangin namin ang maraming sa kanila'y nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan upang humanap ng kanilang ikabubuhay sa araw-araw, tulad po ni kapatid na Flor Bautista Gonzales at ni Rosemary Lucerna Gonzales. Amang banal, dumadalangin kami sa iyo. Sumasamo kaming tutulungan mo po ang lahat ng aming mga minamahal sa buhay na ito. 10 mga pangalan ng lahat ng mga anak, mga kabyak, mga mahal sa buhay ng aming mga kaibigan, at sa lahat ng iyong mga lingkod sa iyong banal na iglesia na nagsisipaglingkod din naman sa iyo sa iba't ibang dako nitong magulot mandarayang sanglibutan. Papatnubayan mo po kaming lahat. Patuloy mong titipunin kami sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po'y loobin mong makapasok kaming lahat sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal, habang kami naririto pa sa sanglibutang ito, sa kamay mo po'y ipinagtatagubili namin sa iyo ang aming mga tahanan, ang aming mga sasakyan, mga mumunting ari-arian, maging mga halamanan at mga hayupan ay pinagkakatiwala mo sa amin. Sa araw-araw din po'y ilalayo mo, nakikiusap kami sa iyo, Amang banal, sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan,
at sa napakaraming masasamang mga taong nakapalibot po sa aming mga kinaroroonan. Amang banal, sumasamo kami sa iyo, nakikiusap. Sa Huwebes po ng gabing ito'y pakainin mo pong muli kami ng iyong mga banal na aral. Patuloy mo sanang kasangkapanin ang iyong hamak at wala mong kabuluhang alipin. Ito po'y aming sinasampalatayanan. Ibabasbas at ibebendisyon mo po sa aming lahat. Sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon, mga tagapakinig, kunin na po natin ang ating mga banal na kasulatan. Tayo po ay magpapasimula na sa pakikinig, pagbasa at pag-aaral ng banal na paksa na inihanda sa atin ng Panginoong Jesucristo sa Huwebes po ng gabing ito. Mula po sa unang aklat ni Apostol Juan sa kanyang Kapitulo 2, versikulo 18, minarapat po ng Panginoon na atin munang basahin sa Bibliang Pinanggalingan, sa King James Version, yung orihinal na pinanggalingan po nitong ating Bibliang Tagalog. Ito po ay noong taong Anyo Domini, taong 90 AD. Ang sumulat po nito si Apostol San Juan. Ito po ang ating paksa. Babasahin ko po. Little children, it is the last time. And as you have heard that Antichrist come even now, are there many Antichrists? Are there many Antichrists? Whereby we know that it is the last time. Dito po, mga kapatid, kung isasali natin sa Tagalog, mga mumuntikong mga anak, ito na ang huling mga oras o mga panahon. At tulad ng inyong narinig na ang Antikristo ay darating, maging ngayon pa man, mayroon ng mga Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang mga huling kapanahunan. Napaka-liwanag po, ang ganda ng ating paksa. Ito po ay kumakatawan sa pagdating ng Antichrist o ng Antikristo. At ang wika ni Apostol Juan, ngayon pa man ay marami ng Antikristo. During the year 90 Anno Domini or panahon ng Panginoong Hesukristo na po, noon pa mang unang 100 siglo, si Apostol Juan nagpapatunay noon pa man, buhay pa sila, meron ng mga Antikristo. At dahil nga yaon ay isang palatandaan na pag dumating nga ang mga Antikristo ay malapit na ang ikalawang pagparito at yaon ang pasimula ng mga huling oras o mga huling panahon. Ano ang katunayan? Na talagang kapag nasilayan na ang mga Antikristo at dumating na, yun na nga po ang mga huling oras o huling kapanahunan. Buksan natin ang pinagmulan nitong hulang ito, ang ating Panginoong Hesukristo. Mateo 24:3. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Putulin ko po muna sa talatang ito, sapagkat ibig ko po na ilarawan sa inyo kung bakit humantong sa ganito ang ating Panginoong Hesukristo dito sa 24:3 ng Mateo." Pagkagaling po nila sa templo ng Jerusalem,
Ang mga alagad kasama ang Panginoon, habang sila'y papalabas ng templo, ay tinawag ni Apostol Pedro ang kanyang pansin. Sinabi ni Pedro, ang gaganda ng pagkakayari ng templong ito. At datapwat, eto nga po, habang ipinakikita ni Pedro ang pagkakayari ng templo, ang wika ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ko nababasahin. Sa itaas po ng 24:1-2. Anong pagkagaganda ng mga bato nitong templo ng Jerusalem ayon sa mga apostol sa pangunguna ni Pedro? Datapwat sinabi ng ating Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Yun ay isang talinghaga. Kaya naman, nang sila po'y nagpapahinga na sa bundok ng mga olibo, ay tinanong siya ng mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, yung pagkawasak at pagbaksak ng mga bato sa mga malalaking mga gusali? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Yung tinutukoy pala ng Panginoong Hesukristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Yun pala ang tinatawag na pagtatakda ng kawakasan sa lahat ng mga bagay sa ibabaw ng sanglibutan. Bakit po? Nalalaman ng mga apostol. Sinabi ng mga apostol, tinanong siya, anong magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Ang mga apostol humihingi ng palatandaan bago mangyari ang pagkawasak ng sanglibutan. Sipin ninyo yun, lahat ng edifisyo magigiba. Sabihin mo sa amin, ano ang palatandaan? Ano ang mangyayari muna ang ibig sabihin? Bakit nga po baga tinatawag na Antikristo o Antichrist? Alam po ba ninyo ang ibig sabihin nitong Antichrist? Itong ating paksa, mga mumunting mga anak. Unang 1:2-18. Ito ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon lumitaw na ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin ay ito na ang huling oras na kung liliwanagin, ito na ang pasimula ng tinatawag na pagkawasak ng sanglibutan. Ngayon, anong kinalaman nitong Antikristo sa pagkawasak ng sanglibutan? Ano ang tanda ng iyong ikalawang pagparito? Ituloy natin, 24, Mateo at 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ito po unang-unang palatandaan, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Sa makatwid, yung salitang Antichrist, ito ang ibig lamang sabihin, ito ang mga kalaban ni Kristo. Ito ang unang-unang palatandaan. Mag-ingat kayo. Marami ang sa inyo'y magsisiparito. Magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Sa makatwid, ingat kayo. Ang unang palatandaan, darating ang mga Antichrist, Antikristo. Yung salitang antay, ang ibig sabihin English po yun Sa Tagalog, kalaban. Bakit Christ? Kalaban ni Kristo, kalaban ng Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, kung liliwanagin, ang darating po mga kalaban ng ating Panginoong Hesukristo at sila magsasabi, ang pangalan din naman nila ay Kristo.
Kaya ang pagdating ng mga antikristo o mga kalaban, bakit kalaban? Hindi po magtuturo ng matuwid. Manliligaw, ililigaw kayo mga liko, mga impostor. Ang ibig lang sabihin ng mga mangangaral. At kung mga mangangaral, merong kinaanibang mga relihiyon at mga iglesia yan. Kaya, ang suma total, mag-ingat kayo. Unang palatandaan, mag-ingat kayo sa mga relihiyon na mga nagsasabing kami ang Kristo, ililigaw nila ang marami. Tunay po baga ito? 24:25 ng San Mateo rin. Narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Unang-una po Unang-una, bago po yung mga digmaan, bago po yung mga kagutuman, paghihirap ng sanglibutan, bago po yung mga peste, bago po yung malalakas na mga ulan, lindol, mga daluyong sa iba't ibang dako, na pasimula ng kahirapan, ang una po munang dumating, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo, 24:25. Na ano? Ituloy natin. Magsisibango ng maraming bulaang propeta, 24:11. Ililigaw nila ang marami, 24:23. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino man tao, narito ang Kristo, nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Bakit? 24:24 ng San Mateo din, sapagkat may nagsisilitaw na mga bulaang Kristo, mga bulaang relihiyon, mga bulaang propeta, mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat kung maaari pati ang mga hinirang ililigaw, mga kapatid. At itong mga relihiyon na ito, nagpapakita ng kababalaghan, mga milagro ang ibig sabihin, kapani-paniwala. At ang wika sa unang Timoteo 4:1-3, mga kapatid, maraming susunod sa kanila, sa kanilang mga aral na mga utos, aral ng mga demonyo. Itong mga anti-crisis na ito, hindi magtuturo ng salita ng Diyos, kundi salita ng mga demonyo, katha ng mga Hudyo, utos ng mga tao. Unang Timoteo 1:14. 24:26 ng Mateo, balikan natin. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas, mga kapatid at mga magulang, huwag ninyo silang paniwalaan. Napakahigpit po ng utos ng Panginoong Yesus. Namnamin ninyo yung salita. Kung ilang ulit, inulit ng Panginoon, huwag ninyong paniwalaan. Mag-ingat kayo. Ililigaw nila. Ang maraming mga tao, sindamin ang buhangin sa dagat, kumbaga maaari, pati kayo, ng mga hinirang, ay kakaunti na lang kayo. Ililigaw pa rin kayo, ang wika sa atin, ng ating paksa, mga kapatid. Ngayon, bakit po baga naman, napakahigpit nga ng utos ng Panginoon, na wag nating tanggapin o paniwalaan ang mga anti-crisis, ang mga antikristo, ang mga relihiyon na kalaban ng Panginoon na hayag sa atin ngayong huling araw na ito, 2014, napakarami po ng mga anti-crisis na mga nagsasabing mga Kristiyano, sila ang katotohanan, sila ang dating daan, sila ang mabuting daan, sila ang sugong anghel. Bakit napakahigpit? Huwag tayong maniniwala sa kanila. At meron pa ngang nagsasabi, darating daw ang Panginoong Jesucristo. Hindi ba may mga relihiyon hinulaan ang ikalawang pagparito? Anong panahon pa nitong tinatawag na mga Sabadista Si Mr. Ellen White humula 1846 kung hindi ako nagkakamali. Nang hindi dumating ang Panginoong Jesucristo, inulit pa. Ilang ulit silang humuhula hanggang ngayon. 2014 na. Buhay pa tayo. Hindi pa nagugunaw ang sanglibutan. At maging itong mga Latino, hindi ba? Noon lamang
2012, humula Disyembre 31, magugunaw na raw ang mundo. Itong mga Incas, may nangyari ba? At meron pang iglesia din daw ng Diyos. Darating na raw ang Panginoong Jesucristo, Enero 1, 2001, meron pang paglikas. Ano nangyari? Mga kapatid, sandabukal ng mga relihiyong Kristiyanong humula. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Sasabihin nila sa inyo, narito ang Kristo, kami ang Kristo, naroon ang Kristo, naroon ang Kristo, nariyan. Huwag kayong magsipaniwala. Ililigaw nila ang marami. Bakit? Ang Antikristo, kalaban ng Panginoong Jesucristo, ang Antikristo, mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, mga bulaang reliyon. Sa makatwid, mga sinungaling na mga reliyon yan. At kung sinungaling, saan patutungo? Yang mga sinungaling ng mga relihiyon at mga obispong sinungaling. Ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. 21:8 ng Apokalipsis. Bakit nga po baga? Napakahigpit ng utos ng Panginoon sa atin sa huling araw. Ingatan natin. Baka tayo'y makasama ng mga antikristong relihiyon. Efeso 4:3. Bakit mga kapatid? Ayaw ng Panginoong Jesus na mapasama pa tayo. Tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayo na kabilang sa katawan ng Panginoong Jesus, tayo sa Iglesia na itinayo noong anyo 32, anyo Domini. Paano natin natiyak? Wala po kaming obispong tao. Hindi nga po pwedeng umupo ang sino man tao Romanos 3:10, ang lahat ng tao sinungaling, makasalanan. Ano ba ang kautusan para ang isang tao ay maging obispo? Tapat ang pasabi, mabuti ang hinahangad ng sinuman na maging obispo. Ano ang kwalifikasyon? Dapat nga ang obispo, perpekto, walang kapintasan. Meron bang taong walang kapintasan? Nagtataka lang ako, daming mga tao dyan pinipilit na isaksak yung kanilang sarili sa upuan ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Merong mga obispo dyan, 2 asawa, rehistrado pareho. Merong mga obispo dyan, na demanda ng pedophiles, ang gagahasa ng mga kabataan, maging mga lalaki, ginagahasa. May pumatay pa ng anak sa kanyang kabit. Mga kapatid, iglesia daw sila ng Diyos na kabanal-banalan, sinardinas yung anak. Sinasaksak ninyo kasi sarili ninyo sa upuan ng banal Isa lang ang banal, ang Panginoong Jesucristo. Sinasaksak ninyo sarili ninyo. Bakit? Sa mahalay nakapakinabangan. Salapi. Kapurihan. Mga iginagalang na tagapakinig. Kaya yan ang nangyayari ngayon sa sanglibutan. Kutakot-takot na delubyo. Bakit? Lahat ng relihiyon, pinangungunuhan, pinamamahalaan ng tao. Mga kapatid, ano ba ang utos ng Panginoon? Kaya ayaw na ayaw tayo nakasapi sa Iglesia ng Diyos. Itinatag niya sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32. San Mateo 16:18, basahin ninyo. Mga kapatid, sa inyong mga Biblia, iisa lang ang iglesia na itinayo ng Panginoon na binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Doon tayo nakasalig, doon tayo kasama, doon tayo nagpabautismo. Mga iginagalang na tagapakinig, tinutularan na lamang natin, unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad tayo. Saan? Sa mga unang banal. Hindi na ako pwedeng magtayo ng iglesia ng Diyos. Hindi na tayo pwedeng magtayo pa ng iglesia na nakatayo na. Ano nga ang dahilan? Sa atin, ipinag-uutos, huwag tayong makikisanib dyan sa mga anti-crisis na yan. Efeso 4:3. Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Pagsakitan natin, pagpumilitan ang ibig sabihin. Huwag tayong bibitiw. Sa tali ng kapayapaan, sa Espiritu, makipagkaisa tayo habang tayo'y nabubuhay. Alin ba yung Espiritu na yan na pakikipagkaisahan daw natin? Unang-una, ang Diyos ay Espiritu, tunay na tunay, walang laman at walang buto. Paano tayo makikipagkaisa sa Diyos?
San Juan 6:63, sa laman wala tayong pakikinabangan. Ang mga salita na sa inyo ay aking sinasalita, pawang espiritu at pawang buhay. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang wika ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15:1-2, ligtas kayo kung matama ninyong sinusunod ang Ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinangangaral, maliban kung kayo'y sumasampalataya ng walang kabuluhan. Sa mga duwid, yan ang unang-unang tagubilin sa atin, makipagkaisa tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ano pa? 4:4 Efeso. Saan pa tayo makikipagkaisa? Isang katawan. May isang katawan. Iisang iglesia nga po. Itinatag ng Panginoon, anyo 32. Isang espiritu. Gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa, sa pagkatawag sa inyo. Isang katawan, sa makatwid, isang iglesia, iisa lang ang pagsasama-samahan natin, isang espiritu, isang Diyos, isang Ebanghelyo, at sa ating Panginoong Hesukristo. Unang Juan 5:20, na makilala nila na isinugo ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak. Sa makatwid bagay ang Kristo, ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Yan ang pakikipagkaisahan natin. Ang Ama, ang Anak, sapagkat sinabi ng Panginoong Hesukristo, ako at ang Ama ay iisa. 10:30 ng San Juan. At yung kanyang mga salita na pawang espiritu at pawang buhay, mga kapatid, yung salita, yun nga ang nagkatawan tao. Kaya ang mga salita ng Diyos, yun ay Diyos mismo. Maraming nagtatawa pag itinuturo natin ito. Sa tao, hindi ito mangyayari. Pero sa aming Diyos, walang imposible. Paano pinatunayan? Unang Juan 5:7, King James Version, there are three that bear records in heaven, the Father, the Words, and the Holy Ghost, and these three are one. Sa langit mayroong nagpapatotoong tatlo, ang Ama, ang Diyos na Espiritu, ang Salita, ang nagkatawan tao, at ang Espiritu Santo, ang Ebanghelyo. Ang tatlong ito ay iisa. Kaya yan po ang pananampalataya namin, at kami sumusunod sa Kanya. Nag-iingat kami sa mga anti-crisis. Hindi kami sumusunod sa ibang reliyon, ibang iglesia. Lalo na nga kung ang kanilang tagapangulo ay tao, makasalanan, sinungaling, magnanakaw. Mga magulang, ginagatasan ninyo ang mga membro ninyo, abuloy dito, abuloy dyan, ikapu rito, ikapu dyan. Kahit yung ikapu, hindi naman para sa huling araw. Magbasa kayo, kayong mga sabadista, kayong mga Jehova, kayong mga nangingilin pa ng ikapu. Ang ikapu hindi para sa atin. Ang ikapu para lang sa mga Levita, sa matandang tipan. Mag-isip-isip kayo't mag-aral kayo. Pati yung pagbabawal ng pagkain ng baboy, babawal ng paglabas ng araw ng Sabado, wala na po yan. Kahit kailan mat binabasa at iniaaral pa ang mga 2 tapyas na batot, kautusan ng mga propeta, ang wika ng Santong Sulat. May talukbong pa ang mata ng inyong mga puso. Dadapwat yung talukbong na yan. Napapawi kung kayo bumalik sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Ang wika ng Panginoon, iibigin na lamang natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong buhay. Iibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Sa 2 kautusan na ito, nauuwi ang 2 tapyas na bato, ang mga kautusan at ang mga propeta. Napakagaang na po ng ipinag-uutos sa atin. Wala na po yung mga ritual. Wala na po yung ikapu-ikapo. 9:7 ng 2 Korinto, magbibigay tayo kung gusto nating tumulong sa pangangaral ng Ebanghelyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso at ayon sa iginiginhawa. Hindi dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya nga sa 13:16 ng Ebreo, huwag nating kalilimutan ang paggawa ng mabuti,
at ang pangangaral to do good and to communicate to those sacrifices the Lord is truly pleased unto us. Sa mga tuwid, mga kapatid, ang mga bagay pong ito ang nais ng Panginoong Jesucristo na pagsamasamahan natin, pagtapatan, paglingkuran, pagtiisan hanggang ating mga kamatayan. Ang alin? Makipagkaisa tayo, iisang Diyos. Siya rin ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang kanyang mga salita. Ang tatlong ito'y iisa. Diyan tayo makipagkaisa, ang tali ng ating mga kapayapaan. Iisang iglesia. Sa makatidbaga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na ating tinutularan na lamang. Yan po ang ating pakikipagkaisa sa Diyos. Huling katanungan, bakit napakahigpit ang tagubili ng Panginoon sa ating mga magkakapatid sa huling araw na ito, lalo na nga 2014 na huwag tayong madaya ng mga anti-crisis o mga antikristo. Unang-una po, itong mga antikristo, kaya ito naging kalaban ng ating Panginoon, ayaw po nilang tanggapin na ang Panginoon ay nagkatawan tao. Ayan po, una-una yung mga Hudyo. Datapwat ngayon ako'y inyong pinagtatangkaang patayin na sa inyo ay tao na nagsasaysay ng katotohanan. Ang wika ng Panginoon sa San Juan, sa mga Hudyo. Kaya nga sa huling araw na ito, yung mga relihiyon na binabato, pinupukol, pinapatay, pinagtatawanan, ang mga nagtuturo si Kristo'y Diyos na nagkatawan tao, sila'y mga Hudyo. Yung mga relihiyon na sinasabi nila, ang obispo nila, sugong anghel, si Kristo'y tao, mga Hudyo yon. At kung mga Hudyo, sa San Juan din, 8:44, kayo'y sa inyong amang diablo. At ang nais ng inyong ama, ang inyong nais na gawin. Siya'y mamamatay tao sa pulpa ng una. Yang mga iglesia ng tao, yung mga iglesyang ang pananampalataya, Trinity. Mga Hudyo kayo. Kayo mga anak ng diablo. Mga kapatid at mga magulang, tandaan ninyo, sipin ninyo yun, 8:44 ng San Juan, diniretso sila ng Panginoon, kayo'y sa inyong amang diablo. Kayo na ayaw tumanggap na siya rin ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu Santo, ayaw ninyong tanggapin. Sa diablo kayo. Kaya kayo mga antikristo. Kayo nga ang tinatawag na pinakasuheto ng ating pag-aaral na pag-ingatan namin talagang huling araw na. Dumating na panahon pa ng mga apostol, anyo 90. Mga kapatid, dumating na ang mga lolo ninyo, mga ninuno ninyo. Pinasimulan na yan. Ayaw tanggapin ang Kristo na siya rin ang Ama na nagkatawan tao. Ngayon, sa huling araw na ito, talamak na. Lahat ng relihiyon halos ayaw kumilala sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayaw kumilala si Kristo rin ang Ama, Anak at Espiritu Santo na walang Trinity. Iisa lang ang Diyos. Bakit napakahigpit ng pagtuturo sa atin sa Huwebes ng gabing ito? Pakaingatan natin ang ating kaluluwa na huwag tayong makikipagkaisa sa kanila. Buksan natin ang aklat ng mga gawa, 26:17 hanggang 18. Makinig kayo, basahin ninyo habang binabasa ko. Na iniligtas kita sa bayan at sa mga hintil, na sa kanila'y isinusugo kita. Ito po si Pablo, light to the Gentile nation. Isinugo ng Panginoong Hesus sa kahintilan. Pagka binabanggit yung salitang hentil, labas ng bansa ng Israel, mga walang pag-asa sa buhay na walang hanggan, mga tao na hindi kasama sa pangako. Tulad ng malimit ninyong mapakinggan, ang Israel lang ang pinakapunot dulo nitong tinatawag na banal na kasulatan. Magmula Henesis hanggang Apokalipsis, meron talagang sariling bayan ang Diyos para lang sa mga Israelita, hindi sa lahat ng tao. At maliban sa mga Israelita, ang ibang mga tao na hindi kabilang sa Israel, sila'y mga hentil. Kamukha ko, kamukha ninyo, tayo mga Pilipino, mga hentil tayo. Ano ba ang kalagayan nating mga hentil nung araw? Makinig kayo mabuti. 26:18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, isinusugo kita sa kahintilan, ang wika ng Panginoong Hesus. Ano ang dahilan?
upang idilat mo ang kanilang mga mata. Sa makatwid, tayong mga hintil, bulag pala tayo. Malabo pala paningin natin, hindi pala tayo makakita. Ano pa? Upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Tayo palang mga hintil nasa kadiliman. Wala pala tayong kaliwanagan. Pag binabanggit yung kadiliman, sino ang pinagmumulan nito? Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ayan. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Pablo, yung pangalan niya dati, Saulo. Tinawag kitang Pablo, ibig sabihin, ikaw magiging ilaw sa kahintilan. Isinusugo kita sa kanila para buksan mo ang kanilang mga mata mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas. Na makatwid, ano ang dahilan napakahigpit ng pagtuturo, pagpapaalaala sa atin na tayo po, mga kapatid, ay mag-ingat sa mga bulaang Kristo, mga bulaang mangangaral, mga bulaang relihiyon, bukod po sa tinatawag na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na pinagtawagan ng Panginoong Jesucristo una sa 12 alagad. Nang mamatay si Judas, ipinalit si Matias. Pagkatapos na matagpuan na ang nawawalang tupa sa bansa ng Israel, ang wika ng Panginoon kasi, hindi ako naparito kundi upang hanapin ko ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Charity begins at home. Nang masumpungan at nabautismohan na ang 144,000 ng mga anak ni Israel, natapos na ang gampanin ng Panginoon, isinugo na niya ang lalaking si Apostol Pablo sa kahintilan. Ay ano ba ang mga hintil noon? Nasa kadiliman. Tayo noong araw, nang wala pa tayo sa Iglesia ng Diyos, madidilim tayo. Wala tayong bahagi sa Diyos noong araw. Ang nagtuturo sa atin, ang may hawak ng ating kaluluwa, si Satanas. Kaya nga ang wika ng Panginoong Jesucristo, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Maliban sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, walang kapatawaran ang lahat ng mga tao na mga hentil. Sa makatwid, ang lahat ng Iglesia, makinig kayo, huwag kayong magagalit sa akin, ho? Ito nasa Biblia. Maliban po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat ng relihiyon. Sabihin mo na yung mga, kung ano-anong mga sumasamba sa mga larawan ni Buddha, Confucius, mga bituin, mga Birhen Maria, mga Lorenzo Ruiz, mga Papa sa Roma, mga obispong taong sugong anghel daw, pinupurit, niluluwalhati ng mga membro nila, maliban sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat ng relihiyon sa lupa, puro po kadiliman, nasa kapangyarihan ni Satanas. Basahin ninyo. Sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata. Sinusugo kita upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at sa kapangyarihan ni Satanas para dalhin mo sila sa Diyos upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa makatwid, maliban sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat ng relihiyon, anti-crisis. Kahit napatayin ninyo ako, ipakulong ninyo ako, anong gagawin ko? Ayan ang katotohanan, mapapatay ninyo ako, pero ito, nasa Biblia pa rin. Mga kapatid, paano pinatutunayan ng Biblia na si Satanas nga ang pinakautak o bispo ng lahat ng antikristong iglesia? Efesos 6:12, sapagkat ang ating pakikipagbaka hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, administrators, laban sa mga kapangyarihan, powers, laban sa mga namamahala, sa lahat ng management, pinakamataas, yung mga matataas na katungkulan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan,
laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ang kalaban natin, mga kapatid, hindi laman at buto, hindi tao ang kalaban natin, yung nasa loob ng tao. Yun ang espiritu na lumalaban sa espiritu ng kataasan. Sino na nga yan at bakit tinatawag na anti-crisis? Sinabi na nga ng Panginoon, huwag kayong magpatawag ng Panginoon Iisa ang Panginoon. Huwag kayong magpatawag ng Ama, iisa Ama. Huwag kayong patawag ng Panginoon, iisang Panginoon. Huwag kayong patawag na guro, iisang guro. Anong ginawa ng mga relihiyon? Vicarious Filii Dei, Papa sa Roma, kahalili ng Diyos sa lupa. Tinamaan ng sinalibad ng unang-una kayong Antikristo. Pinakamalaking demonyo kayo sa balat ng lupa. Nagpatawag pa ng Monsenyor. May kardinal pa. May arsobispo pa. Ay, Panginoong Jesucristo ni ayaw magpatawag ng mabuti. Mabuting guro. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kayo naman tinamaan na sinalibad ng mga tao kayo. Mga kapatid at mga magulang. Vicarious Filii Dei, arsobispo, sugong anghel, si Kristo'y tao. Ay, nako. Yan ang kalaban. Yan ang kalaban natin. Sino yan? Sino sila? Ayon sa Biblia, 2 Korinto 11:14. At hindi kataka-taka, sapagkat si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, at hindi malaking bagay nga, na ang kanyang mga ministro naman, magpakunwaring mga ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Amen? Mga magulang, yan. Si Satanas at ang kanyang mga ministro. Nako, nakakatakot. Kitang-kita na natin ang ebidensya. Ano po ang pinakaaral sa atin ng Panginoon sa paksang ito? Galatias 1:6. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito, alin, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yung ebanghelyong itinuro namin sa inyo, hindi ibang ebanghelyo, kundi merong ilan sa inyo nagsisiligalig, nagsisiibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Katulad nga na sinabi ni Apostol Juan sa ating paksa, ngayon pa dumating na, anyo 90, ngayon pa dumating na. Mga kapatid, ang tinatawag na mga antikristo, saan nagmula? Doon din sa loob ng iglesia ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, merong ilan sa inyo pinasasama ang ebanghelyo, nililigalig kayo. Ay ano ang payo ni Apostol Pablo? 1:8 ng Galatias, dadapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay maitakwil. 1:9, inulit pa, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling inuulit namin sa inyo ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay maitakwil ninyo. Itakwil ninyo yan, mga kapatid at mga magulang. Kaya pagka merong mangangaral sa atin, o kapatid na Cirilo, naghalal kami ng obispo. Sino? Yung 2 asawa, tinamaan ka na sinalibad ka, demonyo. Lumagay ka sa likod ko. Ang wika ng Panginoong Jesucristo kay Satanas. At sa 1:10 ng Galatias, sapagkat ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. Ayan. Marami kami nabinyagan, kapatid na Cirilo. Libo-libo na kami. Buong mundo na kami. Kung buong mundo na kayo at marami na kayong kapatid sa iglesia, bakit hindi pa nagugunaw ang sanglibutan? Hindi ba ang huling palatandaan? Ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan. Basahin niyo San Mateo 24:14. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian ng langit bilang patotoo sa buong sanglibutan. At kung magkagayon, darating ang wakas. O kayo mga Katoliko, 527 pa, panahon pa ni Constantino, iglesia na kayo, Iglesia Apostolika, Katolika, Romana na kayo. O kayo mga Protestante, 1521 pa, mula kay Lutero hanggang ngayon. O hindi ba? Ang lahat ng bansa sa lupa, may mga katedral na kayo, ang dami ninyong membro, milyon-milyon, kayong mga Jehova, kayong mga Sabadista, kayong mga Iglesia ni Cristo, kayong Metodista, kayong kung ano-anong iglesyang ang dami naming nabautismohan, may mga hari, may mga senador, may mga kongresita, ang dami naming membro.
Bakit hanggang ngayon hindi pa nagugunaw ang mundo? Mga kapatid at mga magulang, kami ba'y nanghihikayat para sa tao? Hindi! Ang wika ni Apostol Pablo, 1:11, sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko ito tinanggap sa tao, ni itinuro man sa akin, hindi nakukuha ang kaalaman sa Biblia sa mga koleyo, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Heso Kristo. Amen! Ito po ang aming pananampalataya. Ang Iglesia ng Diyos, ang katotohanan, kami ay naririnig na ngayon utay-utay ng palaguin ng Diyos ang karunungan. Ngayon may internet na, libre. Kaya Huwebes at Linggo, babasahin na lamang ninyo't pakikinggan. Salamat sa Diyos. Ngayon meron nang nakikinig sa Samoa, meron na sa Europa, meron nang mga nakikinig sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, meron nang nakikinig sa Mindanao, meron sa Tacloban, sa Leyte, sa Bisaya, meron na rin sa Ilocos. Nakikita ko po yan sa internet, mga sa Facebook, gayon din po sa ating tinatawag na YouTube. Ang bilin sa atin ng Panginoong Jesucristo, ipangangaral ang ebanghelyong ito sa sanglibutan. Unti-unti. Bakit? Libre. At ayaw pang tanggapin ng mga tao. Kung magkagayon, darating na ang wakas. Mag-ingat tayo. Huwag tayong madaya ni Satanas at ng kanyang mga ministro. Nagsasabi silang, ako ang Kristo, kami ang dating daan, kami ang mabuting daan, kami ang kung ano-anong mga daan. Kami mga Kristiyano, mga kapatid at mga magulang, pero hindi sumusunod sa katotohanan na itinuturo ng Panginoon, ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan, ang kanyang pagpapagaling at pagliligtas. Ito nawa ang kanyang ibasbas at bendisyon sa ating lahat at sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kapayapaan, nawang sumahatin, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, hanggang sa darating na linggo po kung tayo po'y binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.